The Voice on the Word. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, O Holy Spirit, we need you. Come, O Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be God forever. Hello, brothers and sisters in Christ. Welcome dito sa Season 3 na tayo, Episode 2. Dito pa rin sa The Voice on the Word, the Easter Season Special. Yun, and thank you so much dun sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. No? Inaasahan ko po that it is because the Holy Spirit is the one that inspires you to support this program. Alam ko na kahit pa paano may napupulot kayo, di ba? And thank you doon sa mga nagko-comment. May additional tayo. Hello, Bilen. Salamat sa iyong mga comments. Na sana tuloy-tuloy. And yung iba pa, no, sana mag-comment din kayo. Or kung gusto nyo naman, baka meron kayong mga tanong na baka sakaling alam kong sagot, I would really love to accommodate them. Or meron kayong mga topic na gusto ninyong madiscuss natin dahil gumugulo ito sa isipan nyo noon pa, maybe pwede rin nyo rin i-comment yun para next time, malay nyo, meron ako dun sa aking, di ba, reservoir. E di masagot natin o madiscuss natin. Okay? So, on with the show. Siguro ako muna magtatanong sa inyo. Alam niyo ba kung ano yung ellipsis? O, yung ellipsis, alam niyo to lalo na sa mga nagte-text o mga nagsusulat, di ba? Ito yung dot, di ba? Period, di ba? Yung nilalagay natin, di ba? This is to, marami kasi siyang purpose, no? Marami siyang pakay. Pero kalimitan kasi, ang ellipsis is ginagamit yan, una para makatipid ka sa iyong mga sasabihin o iyong maisusulat pa. So, in order to omit words or group of words, dahil doon sa mga nasabi mo na o nasulat mo na, naiintindihan na nila ang ibig mong sabihin. So, parang ano na lang yun, surplusage, no? Para hindi masyadong maging wordy yung iyong sinusulat o binibigkas. Halimbawa, sinabi niya, kaya't hindi na lang siya sumabat, dot, para
hindi na rin siya makasakit ng kapwa. Mga gano'n, halimbawa. So, anong ibig sabihin? Yun, doon pa lang naintindihan mo na yun, di ba? Pero yung that doon could mean also na, ang inalis niya doon yung, kaya hindi na lang siya sumabat para sa mga maanghang na palitan ng kanyang mga kapitbahay na mainit ng nagdidiskurso, nagdidiscussion, no? Nagbababling taktakan. Tapos para hindi na lang siya makasakit ng kanyang kapwa. So yung mga ganon, no? Ginagamit yon para to signify na marami pa sana akong sasabihin pero naiintindihan nyo na yon. No? Minsan naman, naglalagay ito ng suspense. No? Halimbawa, susulat mo o sasabihin mo, alam nyo, may natanggap akong napakalaking kahon. No? Laki-laki. Tapos, na-discover ko, ang daming balot. Isa-isa kong tinanggal, isa-isa kong tinanggal. And finally, nabuksan ko rin. Alam nyo ba kung anong laman? Dot. Isa pang maliit namang kahon. Mga ganun, no? So, minsan before the reveal ng isang suspense, parang papasuspense, may mga ganun, no? So, may mga bagay na talagang may mga points na bakit gumagamit tayo ng ellipsis. Pero definitely, what is very sure about it is kaiba siya sa period. Oo. Ang period na, tapos na, di ba? Ang ellipsis, meron pang karugtong. Ano naman ang sense nito dito sa, paano naman natin ito i-apply, no? Dito sa ating mga, in a biblical context, no? Halimbawa, nung Lent, di ba? Pag sinabi nating, and Jesus died, period na yan. O kaya, ilagay mo, at si Jesus ay hinimlay na sa kanyang libingan, period yan. Okay? Pero, pag sinabi mong, at siya'y nabuhay na mag-uli, or Jesus resurrected from the dead, teka muna, hindi lang yung period. No? It deserves an ellipsis. No? Kasi, dot. Yun, dahil alam mo, may kasunod. Okay? So, parang nung manood ako minsan nung napakagandang pelikula, di ba? Naalala nyo pa yung Superman na si Henry Cavill, no? Ang starring, di ba? Yung Superman is dead, period yun, no? So malungkot, di ba? Tapos nililibing na siya. Yung talagang makikita mo, cinematography talagang makulimlim. Tapos yung mga dahon nalalagas, di ba? Parang medyo black and white ang pagkakakuha ng direktor. Tapos lahat mga malulungkot. Tapos lalo na yung sinasabuyan na siya ng lupa, di ba? Yung kanyang coffin, no? Sinasabuyan na. Talagang malungkot na, pa-ending na no? So, pero maybe 5 seconds before the end of the movie, yung talagang tapos na, pinakita ng director na biglang gumalaw yung kamay, no? Yung mga daliri ni Superman, di ba? At doon kinat, di ba? Doon, halata mo na, oops, teka, buhay di ba? Alam mo kagad, no, na may kasunod to, may part 2, at alam mo rin na bibigyan ka ng ideya, teka, baka hindi nga patay, buhay ito. Buhay ito, di ba? So, ikaw bilang nanonood, alam mo na hindi patay si Idol, hindi patay si Superman. Buhay ito, gumalaw yung kamay di ba? Tayo mga Kristiyano, ganun din, di ba? Parang, kung namatay si Jesus, game over. Pero nung narinig natin, no? Especially ng mga unang mga Kristiyano, no? Yung kanyang mga apostoles na, di ba? Nung marinig nila, nung binalita na sa kanila na, buhay ang Panginoon. Nakausap ko siya, ganyan. Alam mo kagad na, wow, teka, may malaking sorpresa pang parating. Di ba? Yung nalulumbay na puso, biglang magiging excited yan, no? At bigla kang may pag-asa. Di ba? Buhay Alright? So, ganun dapat din ang pakiramdam ng bawat Kristiyano natin, no? Na talaga namang umaasa dahil, oo, masalimuot ang buhay. Oo, pero buhay Buhay ang Diyos, di ba? Yun ang pinakamagandang ika nga pwede nating mapulot dito sa mensahe ng Easter. Lalo na kung babasahin nyo sa John 5 verse 17, no? Sinabi ng Panginoong Hesus mismo, no? And I quote, "My Father is always at work to this very day, and I too am working." Hindi naman para tumitigil yung mag-ama di ba?
patuloy daw, sinasabi ng Panginoong Hesus, patuloy silang gumagawa, patuloy silang nagtatrabaho. So, malinaw na mapapabulaanan na natin yung mga akusasyon na Quezon, wala raw pakialam ang Diyos sa atin, Quezon, Diyos daw malayo, Quezon siya'y natutulog, di ba? Parang wala siyang kamalay-malay sa nangyayari. No, maliwanag dito di ba? God is forever busy. He keeps on working and working para sa atin, no? Para tayo ay talaga namang alagaan. Okay? Now let's go to Easter. No? Ano nga ba ang pinaka quintessential importance ng Easter, di ba? Nung nabuhay na mag-uli ang Panginoong Hesus, kita-kita mo rito na yung main weapon ni Satan, which is sin and death, di ba? Remember, ano nakalagay sa Romans 6:23, ang sabi doon, for the wages of sin is death. O, yan Talagang pag ikay nakasala, ang talagang kahihinat na niyan, ang consequence niyan, kamatayan. Hindi lang basta kamatayan ng ating physical na katawan, ha? Because of course, this physical body will die, no? Mabubulok yan, di ba? Magiging abo. But our soul will continue to exist and live. Pero kung ang kaluluwang yan ay madumi dahil sa kasalanan, hindi na yan pwedeng sumama pa sa piling ng Panginoon Diyos because God is pure and holy. Di ba? Walang pwedeng makapasok na kahit na katiting na kasalanan sa langit kasama ng Panginoon Diyos. No? And that is the problem. Alam niyo, yan ang main weapon ni Satan against us. No? Nung alam na niya, sabi niya siguro, hindi ko kaya ang Panginoon Diyos, pero dadalihin ko naman yung kanyang mga yung mahal na mahal niya. Tayo nga yun. No? At doon niya tayo tinutukso para tayo ay magkasala. At pag nagkasala ka, madumi ka na, hindi ka na pwedeng makapiling mo pa ang Panginoong Diyos. Di ba? Yun ang kanyang main weapon sin and death. Pero dahil sa Jesus resurrected from the dead, ay talagang niluray-luray ng ating Panginoong Jesus, no? Itong armas ni Satanas, di ba? Kaya nagkakaroon ng pag-asa because kung tutuloy nyo yung sinasabi ko sa Romans 6:23, for the wages of sin and death, but the free gift of the Father is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kung yari tayo, mahina tayo. But if we have Christ in us, dahil sa ating Panginoong Hesukristo, tayo'y free gift na yun May regalo, di ba? Ang Ama sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. What is that? Eternal life. So yung kamatayan, wala nang effect sa atin yun. Di ba? Hindi na tayo dapat natatakot doon because we will forever be alive as a gift of God to us to be with Him in heaven. Yan ang talagang napakagandang ibig sabihin sa atin dapat ng Easter Sunday, yung muli niyang pagkabuhay. Alam niyo, there was this great question, the great problem, no? Diba, kinreate ni Lord, no? Si Adam and Eve, no? Okay. So mahal na niya, sanggang dikit yan, no? Talagang Adam was made in the image and likeness of God, no? Obvious na talagang mahal ng Diyos yun. Yung kanyang, kumbaga, obra maestra, no? At palibasa pag sinabi mong created in the image and likeness of God, parang gusto niyang gawin si Adan na mini-me. Di ba? Mini-me niya. No? Self-portrait niya. Kasi iniligay niya yung kanyang likeness doon, yung kanyang imahe doon. Binigyan niya ito ng mga attributes na talaga namang akma sa Panginoon Diyos. Di ba? Di ba? So, dikit na dikit. Mahal na mahal. Kaso, it only took, 5, 10 minutes tops para sirain ni Adan at ni Eva itong napakagandang pribilehiyo sana. Yung kanilang sanggang dikit na relasyon. Ang dali nilang, go down to waste, di ba? Natukso nagpatukso kay Satanas. Nasira, di ba? All of a sudden, yung dikit na dikit, biglang nagkaroon ng napakalawak na gap
no? Agwat, di ba? Nagkaroon ng gano'n dahil sa kasalanan. Biglang lumayo. Okay? So ang tanong, sino ang dapat mag-ayos nito? Di ba? Dating buo, nasira. Sino ang dapat mag-ayos ng sirang yan? Sa unang sagot diyan, dapat tao. Dahil tao ang nagkasala, tao rin dapat ang umayos niya. Siya ang nanira eh. Di ba? Pero ang problema, maski anong gawin ng tao, hindi niya kayang ayusin yan. Because remember, after the fall, nagkaroon na ang ating puso ng kataksilan, no? Taksil na puso, yung pinag-usapan natin sa season 2. So, kahit na siya ang dapat, hindi niya kayang gawin. On the other hand, although hindi dapat ang Diyos ang gumawa at mag-ayos niyan, siya lang ang merong tanging kapangyarihan eh. Siya lang. Man cannot do it, only God has the power, the capability to do it. Pero ang tanong nga, the great problem is, why will God do it? Hindi naman siya ang nagkasala. Tao dapat. Oo nga, tao dapat. Pero wala naman siyang capability, wala siyang power. So this is the great impasse. Paano solusyonan yan? Genius na naman ang Panginoon Diyos dyan. Anong solusyon niya? The begotten Son, the second person of the Holy Trinity, Jesus Christ, di ba, ay nagkatawang tao, incarnation. One person with two natures. Isang Diyos at tao. Totoong Diyos, totoong tao. Okay, so, since bumaba ng Panginoong Jesus, at yun na nga yung nangyari sa Lent, no? Sinacrifice niya na yung kanyang buhay, redeemed us, our Redeemer, tinubos tayo sa kasalanan at kamatayan, okay? Tao ang nanira, si Adan, tao din ang umayos, Jesus Christ. Di ba? Paano kinaya ng tao? Paano? He is also God at the same time. Kaya nung una ko ito makita, masagasaan, sabi ko, genius talaga ang Panginoon. Di ba? Okay, so, makikita nyo, ito ang talagang significance ng Easter, no? Nabigyan tayo ng eternal life, a free gift of the Lord. Kasi kung tayo ang tatanungin, wala mangyayari sa atin. But this time, talagang may pag-asa. Alright? So, alam niyo ba kung ano yung three great acts of divine mercy? Tatlo yan no? Una, no? The first great act of mercy is creation. Oo, creation. Bakit? Kasi God the Father, God the Son, God the Holy Spirit is already a perfect community of love. Masaya na yan Wala na silang kailangan pa. Silang tatlo lang. Solved na. It's a perfect community of love and therefore their happiness is perfect. Okay, so nag-create ng angels, nag-create ng... bakit pati tayo tao, no? Yun na nga yung awa ng Diyos, yung pagmamahal niya sa atin, di ba? Dahil gusto niya ang tao ay makisama rin, maramdaman din ng tao. Nag-overflow yung kanilang pagmamahal sa tao. Kaya there was the creation of men. At ito na nga, inumpisahan na ni Adan. No? So that is the first great act of God's mercy. Nung gusto niya na idamay tayo sa kanilang kaligayahan. Alright? Pero alam na natin na nangyari. Diba? Talaga namang wala lang. Tinapon lang ni Adan at ni Eva. Ganun-ganun na lang. Nasira kagad. So anong ginawa ng Panginoon Diyos? Diba? Pinadala yung bugtong ng anak upang tayo ay alin? Tubusin. Redemption is the second great act of mercy of God. Nung alam niya na hindi nauubra, siya na ang gumawa ng paraan. Tinubos tayo sa kasalanan at kamatayan. Now, siyempre, meron din tinatawag na, so naayos na ng Panginoong Jesus, di ba? Inayos na niya yung gusot, yung gulo. Alright? Siyempre, hindi naman porke naayos na, automatic naman na tayo, pwede nang umakyat sa langit. Oo, hindi naman pwede yun. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng yung dumi makaakyat sa langit at makapiling ng Panginoon Diyos who is so pure and holy. Cannot be. So, kailangan tayo maging malinis. No? Ang tawag ng ating simbahan dyan is sanctification. Kailangan, parang si Kristo, tayo din maging banal, maging
malinis. Hindi pwede yung mananatili tayo sa ating pagiging bugok at bulok. Alright? Makikita natin to no, tingnan nyo sa 2 Peter chapter 1 verse 4. Ito sinasabi. No? Through Christ, He has given us the greatest and most precious promises, so that by these things you may become sharers in the divine nature, fleeing from the corruption of that desire which is in the world. Okay, so tayo kasi, sa totoo lang, dahil sa ating fallen nature, kung tayo ngayon nagkasala, di ba, yung ating kalikasan, likas na ating pagkatao, ay talaga namang makamundo eh. Di ba? Masyado tayong attracted sa makamundo. Yung ating laman, yung ating flesh. Pinag-usapan din natin yan. Di ba? Nung season 2. Eh kailangan umalis din tayo doon. No? And we have to partake of the divine, yung maka-Diyos na nature ng ating Panginoong Jesus. Eh paano natin gagawin yon? Eto na. Remember the Pentecost? No? Nung dumating ang Holy Spirit sa mga apostoles ng Panginoong Yesus, biglang nagbago eh. Transformation. Dating mga duwag na hindi na lumbay, hindi alam ang gagawin, di ba? Walang alam kung paano nila, how they will proceed. Bukod pa sa nininervyos, natatakot. Abay, pagdating ng Holy Spirit, wala na eh. Hindi na maawat eh, di ba? Hindi na maawat. And they keep on preaching, katulad nung inutos sa kanila ng Panginoon. That is exactly what they did. Di ba? Lumabas sila, nag-preach sila, kinalat nila yung magandang balita, and then, there were so many converts. No? In fact, at one day, 3,000 converts. Imagine mo, 3,000. So, biglang nagbago. Tayo din. Tayo din ganun, no? Bigla tayong matatransform just like Christ. No? Para tayong magiging Panginoong Hesus-Kristo. So, magle-level up ka ngayon. Ang ano naman dyan, ang tawag dyan is sanctification. Ang sabi naman ng mga Eastern Orthodox dyan, deification. No? Para kang dinidivinize ka. Ginagawa ka ng Diyos. Because remember, during our baptism, di ba? Tayo ay adopted sons and daughters of God na eh. Kaya lang, tulad din ni na Adan at ni Eva, kailangan you have to continue doing this in strict obedience. Di ba ganun din sana ang Panginoon, binigay din ng Panginoong Diyos kay Adan at Eva, image and likeness of God, tapos dominion over all, di ba? The animals and everything na makikita nila sa mundong ibabaw na ito. Kaso ang problema, sumuway eh. Di nawala. Tayo din ganon. Jesus Christ came to save us. No? Siya yung naglagay gumawa ng paraan para muling pwedeng maging isa. Magkaisa na naman ang tao at ang Diyos. No? But remember, it is only through the power of the Holy Spirit. Yun na nga nangyari doon sa Pentecost, di ba? Nangyayari na rin yan sa ating baptism, no? Na kaya tayo ay magle-level up para maiwanan na natin yung pita ng laman. Maiwanan na natin yung ating pagkahumaling sa mundong ito. And we start, looking at Jesus Christ as our model. Di ba? And we can do that through the Holy Spirit. So makikita mo yung 3 acts of God's mercy or the mercy of God is creation. Sinong starting dyan? Yung God the Father. Di ba? Pagdating naman sa redemption, Jesus Christ, the begotten Son of God, the second person of the Holy Trinity. And then finally, pagdating na naman doon, sa sanctification, si Holy Spirit naman ang bida dyan. So yun ang sinasabing exitus reditus, no? Parang all things were created by God, di ba? All things came from God. All things were created because of Him and will return to Him. Yun ang matindi doon. Lahat din babalik doon. That is the cycle of our faith, di ba? O kaya lang, pag bumalik ka doon, hindi naman pwedeng nanatiling ikaw pa rin yung corrupt at talagang madumi at makasalanang tao. Hindi na. Aayusin ka na sa pamamagitan naman ng banal na Espiritu ng Diyos.
Okay, so dito na lang muna. Let us just see, sana po medyo may natutunan kayo dito at kahit papaano, napulutan nyo ng konting aral, okay, and inspiration. God bless you and more to come, of course, dito sa ating episode 3. God bless. Bye-bye.